Wala nang ceasefire. Yun ang nangyari ngayon sa Lopez family billionaire drama, the real-life teleserye. At sa mga may hindi alam kung ano ba itong issue between the Lopez family, yung mga may-ari ng ABS-CBN, pwede nyo muna panoorin itong video kong to para ma-update kayo sa lahat ng mga background at issue na to. Pagkatapos nyo panoorin, then you can watch this video. Okay, sa mga updated na o kaya kung updated na kayo, ito ang kwento ngayon. Hindi nagtagal yung ceasefire ng Lopez family. At dahil to sa bagong issue o mga alegasyon na nilalabas ng Lopez majority laban kay Picky Lopez. At kaya wala ng ceasefire, according to their press release, sinasabi nila that Picky Lopez's signature hydropower deal is horrible and demanded that regulators compel full disclosure of where the money went. They allege that Picky agreed to pay Prime Infrastructure 50 billion as a transaction premium, meaning an entry fee for the right to join Prime Infra's hydropower business. And that only 25 billion of the original 75 billion was construction equity. Ngayon, paalala ko lang sa inyo that yung 75 billion ay bumaba to around 61 to 62 billion pesos. At dahil doon, yung 50 billion ay bumaba na rin to a smaller number. But ang point lang nila dito, bakit daw nagbayad si Picky Lopez ng premium to Prime Infra para makapasok dito sa hydropower deal na to? So sa video na to, pag-uusapan natin yung dalawang panig dito. Kung ano ba yung issue ng Lopez majority at ano ba yung sinasabi din ni Picky Lopez. At titignan na rin natin kung ano ba talagang pinag-aawayan nila dito at titignan din natin kung ano ba yung punto ng dalawang kampo. Pero bago ang lahat, pag-usapan muna natin yung mga terms na gagamitin natin dito. Pag sinabi kong Lopez majority, ang ibig ko sabihin ay sila ang majority sa Lopez Inc., yung parent company. Pero hindi ibig sabihin nito na sila ang majority sa kanilang mga subsidiaries, kasama dito ang First Gen, kung saan 25% lang ang kanilang pagmamay-ari. At may sariling shareholders ang First Gen na hindi parte ng Lopez family. So unang-una tingnan natin yung issue na binanggit ng Lopez majority. Ang main contention nila ay pangit daw yung deal na ginawa ni Picky Lopez. At hindi daw sila nakakuha ng sapat na sagot kay Picky Lopez sa ginawa niyang deal na to. At parang gusto nilang baguhin yung deal o kaya palitan si Picky Lopez. So anong sagot ni Picky Lopez tungkol dito sa 50 billion na premium na ina-allege ng Lopez majority na binayaran daw sa Prime Infra? Ang sabi ng First Gen, that the premium paid to Prime Infra was a standard practice reflecting at least 5 years of development work already completed before First Gen came in. Then came the hard pushback. Picky's camp called the majority's characterization erroneous, malicious, and shows an utter lack of understanding of basic M&A or mergers and acquisitions transaction. So para sa akin, pag tinignan mo itong issue with the 50 billion premium, may isang party, yung Lopez majority, sinasabi na bakit daw nagbayad ng premium na ganyang kalaki at hindi daw ma-justify yon. Tapos sinasabi naman ng kampo ni Picky Lopez that that is really how mergers and acquisitions work. Yung pagbibili o pag-join ng dalawang kumpanya sa isang proyekto. And yes, it is a very complicated issue dahil maraming layers yan kung paano nagkakaroon ng mga transactions na to. And I'll give you a simple analogy how this works. Alam niyo yung palabas sa Pinoy Big Brother? Alam ba niyo na yan ay isang international franchise na binili ng ABS-CBN para dalhin sa Pilipinas at tawaging Pinoy Big Brother. Yung original show is called Big Brother na pagmamayari ng Endemol Group. Sila yung may hawak ng brand at TV show na Big Brother. At kailangan bayaran ng ABS-CBN ng premium o kaya franchise fee ang Endemol para magamit yung Big Brother na brand at dalhin ito sa Pilipinas. Binayaran nila itong franchise fee o premium na to dahil nakita nila na maganda yung Big Brother na brand, maganda yung TV show, meron ng formula yung Endemol kung paano nila ginagawa itong reality show na Big Brother, may strategy na, kompleto na. At dahil doon, nakikita ng ABS-CBN na sulit na bilhin na lang nila yung rights o yung franchise para gawin yung Pinoy Big Brother. Mas mura yon at mas mabilis gawin kumpara kung gawin nila yan from scratch at gagawa sila ng bagong konsepto na pareho sa Big Brother at iisipin pa nila kung paano lalagyan ng mga cameras, paano yung editing, paano yung filming, paano yung pagsiscript nito, lahat yon. Kaya nagbayad na lang sila nung franchise fee o premium para sa ganon, mapapabilis yung proseso at mapapatakbo na yung proyekto na Pinoy Big Brother agad-agad. Parang ganyan yung nangyari dito sa First Gen at Prime Infra deal. Pag ginawa mo to, mas mababawasan yung risk of failure mo.
you're de-risking at sa ganun, mas lalaki yung chance na magsasucceed itong proyektong to. So in the case of Prime Infra, bakit nagbayad ng premium ang first gen para makapasok? Kasi Prime Infra has already done 5 years of developmental work para ihanda to. At pag pumasok ang first gen, kumbaga may 5 years na runway para mas mapapabilis na yung proyekto moving forward. At nung nakita to siguro ni Piqui Lopez at ng board ng first gen, sabi nila, mas makakamura at mas mabilis kung mag-partner na lang tayo with Prime Infra instead of building our own renewable energy project. And this is a decision made by the board of first gen. At para matuloy yung mga ganitong klaseng deal, kailangan mo yun i-disclose sa lahat ng mga regulators. Kaya para sa akin, wala namang maling ginawa si Piqui Lopez dito at yung board ng first gen. And they did what they think is best for first gen and its shareholders. Ngayon, may karapatan naman ng Lopez majority para magtanong kasi nga, they own 25% of first gen. Pero that's where the problem lies. They only own 25% of first gen. Even though they're probably the biggest single shareholder of first gen, napaka-entitled naman ng Lopez majority to insist on this. And parang kailangan pang humingi ng permission sa kanila. Because alalahanin natin, all corporations have a board. The board represents the shareholders. And when it gets board approval, more often than not, these are deals made for the benefit of the company. I mean, para sa akin, bakit gagawa si Piqui Lopez ng isang deal na nakakasama sa first gen? 'Di ba? So in other words, it boils down to this. Parang walang tiwala na talaga between the Lopez majority and Piqui Lopez. Yun lang yun. Because why would you assume na may ginagawang masama yung isang kampo kung wala ka namang rason para magkaroon ng ganitong klaseng pagdududa? At dahil tapos na yung short-lived na ceasefire na to, nag-isip talaga ako, ceasefire ba talaga to? May sinceridad ba talaga yung Lopez majority para subukan ayusin ang away ng dalawang kampo? O kaya, itong ceasefire na to ay ginawa lang para magkaroon sila ng pagkakataon maghanap ng bagong butas laban kay Piqui Lopez. Pero mas importanteng tanong talaga dito, ano ba talaga ang dahilan kung bakit nag-aaway yung dalawang kampo? Dahil ba talaga to sa first gen? Kasi pag tinignan mo, first gen at yung power business ng mga Lopez family ay kumikita ngayon. At itong deal na ginawa ng first gen with Prime Infra is expected to bring in 16 billion every year for the next 20 years to first gen. And in effect, kikita din ang Lopez Inc. dito because they hold 25% of this. Kumpara sa billion-billion na nalulugi ngayon sa ABS-CBN, sa media arm ng Lopez family. Kaya kung tinignan mo, parang hindi pagdududa yung issue eh. Parang may iba pang rason kung bakit nagkaroon ng away itong dalawang kampo na to. At para sa akin, nung nakita ko itong issue na to, nag-umpisa lahat to nung nagkaroon ng proposal for a 2 billion capital infusion from Lopez Inc. to ABS-CBN na kinontra ni Piqui Lopez. Kinontra lang niya to dahil nagtataka lang siya kung saan pupunta yung 2 billion. Because from all accounts, parang pupunta to be able to pay off the retirement fund of certain individuals in the company, top management in ABS-CBN. And there's nothing wrong with that. Pero ang tanong ni Piqui Lopez nung time na yon ay bakit hindi ilagay yung 2 billion sa mas magandang paraan na makakatulong umahon ng ABS-CBN at maging profitable ulit. Kasi ang laki na talaga ng mga talo ng ABS-CBN in the billions. At kahit kung ako tanungin mo, oo nga naman, yung 2 billion na yun, instead of giving it to a handful of individuals, baka pwedeng ilagay yun sa operations o kaya bayaran mo na lang yung mga retirement fund ng mga mas maraming mga employees. At baka yun ang kinagalit ni Gabby Lopez at kaya nagumpisa tong away na to. Because I'm sure naman yung Lopez family, all of them, want ABS-CBN to succeed, including Piqui Lopez. At bilang presidente ng Lopez Inc., mahirap yung trabaho ni Piqui Lopez. He has to do the right thing, even if it's not popular, para ma-save yung lahat ng mga kumpanya under the Lopez Inc. family. At wala naman ako nakikitang mali dun sa proposal ng both sides, sa 2 billion capital infusion and sa punto ni Piqui Lopez na teka, baka kailangan natin tignan kung saan natin ilalagay yung pera. Kasi baka nilalagay lang natin yan onto a sinking ship and there might be better use for the 2 billion para umangat ulit ang ABS-CBN at para mabawasan yung mga pagkatalo nila taon-taon. Pero imbis na pag-usapan nila to privately in the boardroom, ang nangyari dito ay ginawa nila tong public. At para sa akin, sana maayos ang Lopez family itong issue nila dahil itong issue na to affects all of us. Dahil we're talking about renewable energy that can power millions of households.
At para sa atin lahat, we're all just spectators here. Tignan na lang natin kung ano mangyayari sa susunod na kabanata. Kayo, ano tingin nyo? Sino ba ang tama? Sino ang mali? Lopez majority o Piki Lopez? Sinong pinagkakatiwalaan nyo? At tingin nyo ba may masamang intensyon yung dalawang kampo o tingin nyo it's just a misunderstanding at kailangan lang nila matutong pagkatiwalaan ulit ang isa't isa? Sulat nyo lahat sa comment section sa ibaba at pag nagugustuhan mo yung mga ganitong klaseng video, please make sure to subscribe to my YouTube channel and consider becoming a paying member. Salamat sa inyo lahat. Ito si Kristan. Magkita tayo muli sa susunod na video.